Alright guys, welcome back to Turmoto Podcast. And on this episode, we have the Bundok Diaries. And we're gonna talk about FJ Moto Mountain Cross 1 and 2, and also that's in anticipation of the upcoming third iteration or third event of the FJ Moto Mountain Cross 3, which will be happening on February 4, 2024. So here they are, Bundok Diaries. And Ian the natural. Rimbarida. Ian the natural. So ayan. Thanks for being here. Pag-usapan natin FJ Moto Mountain Cross. Ayan. So lahat kayo nag-join ng both three events or first lang? Ano mga sinalihan nyo? First and second. Kami, Bundok Diaries. Second lang. And hopefully third. Yes. Well, lahat naman sasali ng next year, di ba? Oo. Nakikinig si DJ, oo. Alright, so let's talk about it. FJ Moto Mountain Cross 1, anong highlight nun para sa inyo? Yun nga, yung very different from nitong recent lang nung second. Kasi nga, parang testing the waters pa si Kuya Don nun. So wala masyadong rules. Like, dito na bawal na mag-ride out ng 6 p.m. So kahit gabi, nag-ride kami. And syempre, dahil nga walang rule nun na bawal mag-announce sa First to Our Life, race mode kami nun. So, ayun, oo. Nagkaroon kami ng lead nung dinare namin itawirin yung broken bridge na yung iba kasi akala nila dead end na or may iba pa bang way, pero tinignan namin kasi sa coordinates doon talaga yung papuntang checkpoint. Pero pagdating niyo ba doon, wala, as in kalubog siya, wala kayong makita? Tubig lang. Hindi rin in-expect ni Kuya doon na tataas yung water. Actually, hindi namin talaga tatawirin yun. Nagkaroon kami ng idea tawirin nung merong pasalubong na lokal na naka-TMX. Dinaan niya? Kumbaga, hindi niya dinaan. Papabalik siya. Okay. Hindi rin siya makaangat. Kaya binuhat namin yung bike niya. Then, siyempre, tinanong namin siya kung may daan ba doon. Then, sabi niya, sabi ko, pwede. So, si Dako, pinababa namin, pinasukat namin yung water kung malalim ba o ano. Tapos yun, isa-isa nilang, actually, isa-isa nila, kasi ako nag-video lang ako. Ang maganda pa din yung TMX na tinulungan namin, pabalik siya kasi magdadialysis siya. Mag-isa. So, kung wala kami, hindi ko alam, hindi siya makatawid. Akit yung bike. Buti na lang nandun kami dun sa mismo sa cliff na iakit namin yung bike niya. So, doon na rin kami, nakatulong siya kasi nakita namin natawid nga ng TMX. So, ibig sabihin, capable yung bikes namin. Kasi nung una, bumaba muna kami, tapos nag-stick kami. Kasi tubig lang makikita mo So, hindi mo makikita kung gaano kalalim Kasi hindi naman kami familiar dun sa area na yun. Tsaka nakakatakot yun kasi tubig gumagano na sa bridge. Malakas yung tubig. Maagos talaga. Overflow So, hindi namin matest kasi yung stick kung hanggang saan yung lalim. Oo, tama. Tapos yun, dumating yung nagbumotor. Doon na namin nakita na hanggang makina lang niya. So pwede kaya. Ano bang ruta ng first mountain cross? Saan ba yun? Una Hindi ko na makabisado. Pero mas maiksi kesa dun sa mountain cross 2. Same lang din. Pero feeling ko mas maraming road. Pero mas hirap yung off-road kasi umuulan nun Umuulan nung one. Tapos yung palang yung nagtawid kami sa balsa, may option yun kung pwedeng hindi mo itawid pero 70 kilometers na road. So siya pwedeng mas mabilis kung sandali lang yung balsa kaysa yung marami ding nag-opt na mag-road kaya marami hindi nakatapos ng maaga. Nice. Nung anong kwento nung finish line? So, kaya anong oras kayo dumating? 4 p.m. Wow. Ano ba tayo? Past 3. Past 3 kami dumating, kuya. Actually, since medyo competitive talaga nung FJ1 Kaya nung pagdating na ng finish line, sobrang pumped up kami. Talagang tuntua kami. Pag yung mga tao, nagsiset up pa lang, hindi nila in-expect na may dadating na. Sobrang aga nyo. Oo. Kasi yung video nyo nakita ko, madaling araw pa yun di ba? Yung sa ilog, yung sa ilog gabi yun. Gabi pa lang ng Clark yun. Okay. Unang off-road, yun yung unang off-road. Galing ka lang sa mga kalye, Isabela, tapos pasok dun sa off-road sa Tulay. Yun pa lang yung unang off-road. Kasi nakita namin, late kami dumating So marami kasi mga nauna na sa amin kasi nga naligaw kami, Clark pa lang di ba? Yeah. So
pagdating namin doon, yung mga tao sinasabi sa amin na wag na tumuloy. Hindi kaya. Sira yung daanan. So hanggang doon sa baba, sinasabi rin ng mga tao. Marami na nakapark ng mga riders Hindi kaya talaga. Siyempre, gusto namin makita kung talagang hindi kaya. So, siyempre sa trail, kailangan mo silipin Trail riders kasi mga kasama So, wala naman hindi kaya Basta kayang buhatin So, pagdating doon, nakita namin, bumalik ulit kami. Usap muna kami. Kasi delikado kung nandun kami sa broken bridge, baka mag-collapse din So balik ulit kami sa unahan. So nag-usap kami kung paano ang plano natin, kung pupush na natin. Tiningnan namin yung maps kung meron pang ibang ruta, kung meron pang ibang madadaanan. Wala kaming nakita So balik kami doon sa dulo. Doon na, chinek na namin gaano kalalim. Tapos yun na, yung mga ilan minutes doon, dumating na yung TMX. Yun na yun. So, give and take. Natulungan niyo siya papunta sa dialysis. Nakakita kayo ng daan. Ito pa na yung daan. Nakatulong kasi siya Nakita namin gaano kalalim. Kasi madilim doon Madilim sa area na doon So, pitch black. Tapos, yung tubig pag nakikita mo, malakas talaga yung naririnig mo yung tubig. Tubig lang maririnig mo. Yung agos, kasi hindi mo makikita yung left and right Kasi madilim talaga doon Tsaka nung nag-film showing si Sir Derek nun, di ba? Di ba, sanama niya pa ako yung sa video ko, sumisigaw pa ako na, oh my God, it's doable! Kasi tuwa ako. Nakita ko yun. Actually, kuya, isa rin ako dun sa, yung nandun na kami, ako yung medyo KJ. Sabi ko, kahit anong decision gawin natin, basta ang priority natin, safety. So, safety first. So, tinatawanan nila ako. Pero true enough, tama naman sila. May basag trip. Ako yun. Lagi meron. Sabi ni Dako namin niya, parang hindi naman yata tayo, hindi gagawin sa atin to ng mga organizers. Dapat safety first. Tsaka sinasabi niya, dapat kung dyan talaga ang daan, tatawagan na tayo, pupuntahan tayo ng organizer. Kasi sasabihin na nila na wag dyan dumaan. Yun. Actually, controversial yun Yun parang controversial sa first version Yung tulay niya. Kasi parang kinikwento ni Don Joseph na dami nagrereklamo. So, parang yung mga KTM boys, parang I think sabi niya na hindi nila ina-expect na ganun ang adventure. Like, parang fun ride na off-road. Parang fire roads lang. Tapos nagstay siya sa van. Van ba? Basta hindi na siya lumalabas pero inaaway na rin siya ng marami. At doon siya sa checkpoint 1. Nung dumating kami, tulog pa siya. Kasi maaga kami dumating So, 1:08 AM, parang ganun lang. Parang ganun kami dumating. Hindi niya expect na may darating kasi ng ganun kaaga. So, how would you review yung in scale of 1 to 10? Anong measurement nyo sa FJ Moto 1? Yung time na yun? Mas mahirap yung 1 kesa sa 2. 1 to 10. Tingin nyo, like overall experience Siyempre, adventure ride to Siguro mga 6, ganon. 6. Sa 6. Nasa 6 yung difficulty nito. From 10. Mas 10 pinakamahirap. So, nasa 6 kasi siya dahil... kasi merong mga river crossing na yun nga yung balsa. Nakakatakot kasi yung balsa. Oo, nakakatakot. Imagine yung pitch black tapos narinig mo yung agos lang. Diba? Tapos alam mo malaki yung ilog. Okay, so fast forward. FJ Moto Mountain Cross 2. Ayan, ikaw, kaya mo yun. Sumali ka na, di ba? Sumali na ako. Anong experience mo? Masaya. Siyempre madali sa'yo, di ba? Nahirapan ako. Nakatulog nga. Pero nandun ka na kaagad, di ba? Pag-isip niya, finish line na rin. Nagkaroon din ng mga problema kasi nagkaroon ng problema yung bike ko na kailangan pa namin itawag na kung anong dapat gawin para hindi ma-disqualify, which is nagawa naman namin para at least pasok pa rin doon sa rulings. And then hindi na nagpalit. Kumbaga, ang ginawa, nagpatawag ng pick-up. Tapos yung isang bike ng pick-up boy. Pick-up boy. Ayun. Tapos, yung motor ko, ikinarga doon sa pick-up ng mga pick-up boys. Tapos, yung rider nung isang kasama ko, yung isa kong kasamang rider, siya na yung sumakay na sa pick-up. Tapos dinride mo yung bike niya? Ako na Anong gamit mong bike? Yung gamit ko 690 yung sa akin. Tapos yung sa kanya is parang medyo old school na anong bike ba yan? KTM din. KTM ako. Okay. Na parang malaki. Mga 12 parang 690 lang din na parang
older version. Pero ng KTM team ang kasama mo? Actually, hindi KTM. TLR Wheeltech kami. Standard Insurance. Okay. TLR. So nagpaparamdam Kayo ka na yung sa malalakas. KTM. Hindi na namin kayo nakita kasi nauna na kayo eh. So nagpaparamdam ka na. Oo, KTM Philippines. Yan. Baka naman, 2024. Ako, ambulan nyo na lang ng t-shirt. Pwede na yun. So, ikaw, review ng event. Sulit ba sa'yo? Anong overall experience mo? Sulit, sabi ko nga, dapat yung 3 days na event ng mismong event na sabi ko, hindi ba pwedeng gawing 6 days yung event na yan? Sabi ko kay Don Joseph. Kasi masarap na-enjoy ko yung scenery. Tapos syempre off-road, kumbaga. Sabi ko nga, hindi ba pwedeng 100% off-road? Alam mo, maganda yan. Kasi, para sa newbie, tingin mo anyone can join the mountain cross? So, anong level mo ba kailangan para maka-join ka? Actually, pwede naman, sa tingin ko, pwede lahat, no? Pwede, kahit na pwede beginner naman, pwede ka naman, sa kahit beginner. pag-adventure. Kasi, unang-una, team siya. May makakatulong naman. May makakatulong sa'yo. Kumbaga, Hindi nagmamadali. hindi nagmamadali. Hindi siya race eh. Hindi siya race. So, hindi ka pressured sa daanan nyo na bilisan. Okay, and about you, anong thoughts nyo doon? Newbie friendly, not newbie friendly, or kailangan at least meron kang nag-enduro ka sa small bike bago ka, ano bang doon? Agree ako doon, kuya. Newbie friendly, pero it would be an advantage kung merong konting off-road experience. Lalo kung ang off-road experience niya, enduro bike yung mga gamit niya, okay na yun. I think pwede na. Well, pwede dito newbie, pero kailangan may experience sa off-road. Newbie ka sa off-road, pwede. Pero hindi pwedeng purely road. talagang doon mo lang may experience yung off-road. Mahirapan ka talaga. Mahirapan talaga. Andyan yung maubusan ka ng clutch, lalo na kung maring hindi ka talaga nag-off-road, hindi ka Lalo pag umulan. Yun. And then yung bagsak-bagsak lang, mahirap yun para sa hindi nag-off-road, di ba? Tsaka kuya, yung konting familiarization dun sa lupa. Ayan, konting basa, okay na yun. Kasi yung tumba-tumba nga, hindi mo siya may enjoy kung mapapagod ka ng sobra. Di ba? So, yun. kailangan talaga ma-experience kasi isa pa yung mga galing sa road, tendency pumreno sa harap. So, yun ang nagiging dahilan ng pagsemplang kasi pag off-road. Tsaka kasi, ang terrain kasi, for example, yung lupa, kapag dry, automatic level 1. Kapag nabasa, automatic level 3. Level 3 kagad. May skip na kagad. Humihirap kagad. Kaya rin nilagyan ni Kuya doon ng, di ba may disclaimer yung video niya na mas, not for the week, tapos kailangan may experience. Kasi nga, syempre, gusto natin ma-promote yung event. Ayaw natin may mag-experience tapos madala, magkaroon ng bad reviews yung event. Diba? Mas maganda mapakita natin kung gaano ka-enjoy yung event. Pero may enjoy natin yan kung prepared tayo. Anong pinakamagandang part ng mountain cross para sa inyo? Itong huli, itong nakaraan mo. Yung Ilocos Sur. Oh, ganda! Ilocos Sur ang Yung loob pinakagusto ba? ko. Yung lobby sasabi niyo? Ilocos Sur pinakagusto Ang haba nun, no? Tapos parang, nakita niyo part na parang may gano'n, yung may puno. Na parang may galing. Ngayon lang ako nakarating doon eh. Kaya hindi ko na-expect na gano'n. Kasi although alam ko, Ilocos lagi. Alam ko, Ilocos vegan lang eh. Yung pauntay papuntang Bagulin, di ba? So, Sa akin naman, magandang experience na sa yung sa pag-aari ng TLR. Kasi dahil pagkain eh. Nandun na si Pads. Hindi kami nakakain doon ha? Asan doon? Nandun na si Pads. Nandun na si Pads. Nagluluto sila. Talaga? Si Father Joby. Hindi na kami bumaba eh. Sa Malikot. TLR. Actually, ang TLR is Santa Rosa. Santa Rosa na siya. Barangay Santa Rosa, Santa Fe. Paglabas mo doon sa may highway, yun ang Maliko. So hati siya. So yun. Yun yung loop. Loop, di ba yung tinatawag nila Maliko loop? May loop doon. Yun yung loop. Actually, maraming hindi nakakalam nung trail na binuksan nila nung mountain cross. Yun yung parang before sila Sir Restre lang nakaka-trail doon sa Paikot. Paikot siya eh, di ba? Yung loop. So yun.
Ganda nun. Maganda nga. Maganda. Tapos yung sa ano, Hindi ko nakita yung sa tangke. pulag na sa taas na may dam. Ay, may Lake. May Lake. Lake Tabeo. Ganda. Hindi mo expect na... Atok, maganda rin ang atok. At saka Kuya Ian, natural siya. Oh, natural. Hindi siya man-made. Kaya Ganda. Ang taas doon, Grabe. ano yun 8,000 feet above sea level. Tapos may lake sa Oo. ibabaw, di ba? So, May ganda. mga nagka-camp na nga yun. Nakita ko yung mga tent eh. Camping site yun. Camping site, Camping site camping siya. site. Feeling ko lamig ng tubig. Malamig. Malamig doon. Kasi Sarap mag-swimming. Tuntok ba naman ang bundok? Malamig talaga Hindi ko tubig. nainubad yung kapote ko. Sobrang lamig. yung Ambagyo, gilid ng Pulag. Ang ganda rin nun, di ba? Yung parang, Oo. yung parang kinarve lang sa bundok yung daan, tapos trail pa. Ayo. Ganda rin. Ganda. Anong pinaka mahirap? Para sa akin, yung meron dong... Hindi, akin yung ligaw. Parang yung pinakamahirap. Parang yung pinakamahirap nung sa'yo. Grabe din na namin. walang mahirap in the natural. Hindi, kaya kami hirapan. Nahirapan ako para sa isang kasama namin. Kasi yung motor niya, lumang modelo na si Papa Ivan. Na talagang inaalalayan talaga namin. Huminto kami lahat. Kasi yung downhill, matarik. Tapos pulbos yung daanan. Saan to? Sa Paglagpas Ilog? Hindi ko na maalala. Ah. Basta malapit na sa pa-finish line na eh. Dito sa may view deck. View deck. Oh, Locos Skyline. Yung Skyline view deck. Skyline View Deck. Hindi, may ano eh. Santol. Hindi ko alam. Basta. Pero sa kalye na yun. Semento na yun. Kaya hindi mo alam. Semento na yun. Nakatulog. Sa inyo, anong pinaka mahirap? Yung navigation. Bakit? Kwento mo yung navigation. Kung oras kami naligaw at kakahanap doon sa Django. High school puta. Podcast to, pwede lang. Pwede Hiwalay na kami. Sa sobrang hirap talaga. I mean, coordinates, yes. Pero walang signal. So, parang naging useless. Dango High School? Kasi alam mo ba't kami nahirapan nun? Lagi kami nagtatanong Django. Kaya walang may alam. Hindi nila maintindihan ng mga local. Saan yung Django? Dito, Django. Hindi alam ng tao. Danggo pala, danggo. Dango. Danggo pala. Kaya pala hindi rin kami Siyempre, kondo maintindihan. Maraming kami rin naligaw doon eh. So, and kasi pag kinausap yung mga tao doon, di rin nila mabigay instructions ng tama eh. Tsaka ang layo pa lang doon kasi doon sa off-road. Malayo pa pala yung Dango. Kaya sabi ko, hindi talaga nila malalaman yun kasi kabilang baryo pa yun eh. Anong masasabi niyo dun sa mga rules na binigay ni DJ? Kung meron kayong, ano yung magandang rule at kung meron kong siyang dapat i-improve dito sa upcoming mountain cross, ano yun? Sa akin, yung rule ng yung cut-off time na bawal ka mag-ride out. Kasi yung maganda nun parang nasa-set mo yung utak mo o ng grupo na magka-camp out kayo. So hindi kayo maghahabol palagi sa oras. So ang ganda nun kasi merong tamang pahinga yung mga riders, merong time para mag-bonding, 'di ba? Para i-enjoy talaga. Tsaka lagi kong term dun, may immersion talaga dun sa environment. Totoo, kaya ang sarap nun. Define immersion. Si Kuya Huli mag-define. Immersion. Tsaka isang maganda doon yung coordinates, yung next coordinates, makukuha mo lang siya kapag sa narating mo yung checkpoint. Kasi, kumbaga yung, Essence. yung catch yun. Yun ang maganda is para sa Kasi akin. yung feeling of unknown and uncertainty, di ba? Yun yung adventure eh, di ba? Kailangan di mo alam. Yun ang part of challenge. reklamo. Yun yung part of challenge. Adventure nga. Do you think nakatulong yung FJ Moto Mountain Cross, lumaki yung adventure or / enduro riding community? And may follow-up question ako there. Pero yun muna, anong tingin niyo? Oo naman. Definitely yes. Yes. Siya lang mabigawan. Kasi for me. nabigyan ng napakita sa Filipino adventure riders kasi kung paano gamitin yung bikes eh. Kung bibili ka ng adventure bike, dito mo gamitin.
Tama. So, Hindi sa Starbucks. Hindi sa Starbucks. So, kahit sa ibang mga May mas pang-buffet. Kaya nakita na capable. Capable yung bike na to. Uy, pwede pala yung bike na yan. Uy, okay lang pala kahit maliit. Ngayon, nakikita nila, pag sinabing adventure bike, ngayon nalalaman nila mas kailangan yung kaya ko. Tama. Hindi yung kaya kong bilhin eh. Dapat yung kaya kong bike ang dadaling ko sa adventure. Hindi yung kaya kong bilhin kasi marami naman niya kayang bilhin yung mga malalaking bike eh. Pero pagdating dun sa loob, dun ka masisira. Actually, pag nasubukan mo na yung adventure riding or enduro, baliktad na yung mindset mo eh. Naghahanap ka na ng mas maliit. Mas maliit, magaan. Na mas magaan, na may power. Yes, yun na yung, di ba? Kasi kung maliit ka, syempre alam bumili ka pa ng malaking bike. Parang binigyan mo ng parusa yung sarili. Oo, diba? Parang pinahirapan mo yung sarili mo eh. Naalala ko yan, nag-ride kami papuntang basta sa Mountain Province. Tapos, nag-aantayan kami. May nakasabay na grupo, yung kasama ko, na puro malalaki, bike, adventure riders. Tapos, nung huli sinabihan kami na, graduate din kayo dyan, magiging adventure rider din kayo. Saan po ba kayo papunta? Sa Clark. Ingat. May ganun, di ba? So, anyway, kanina, nirate niyo yung FJ Moto, Mountain Cross 1. O itong second event, on a scale of 1 to 10, how do you rate it? Para sa akin, almost 9. Kasi talaga wala akong masabing kumaga. Para sa akin, kaya nga sinabi ko, pwede bang gawin natin 6 na araw yung... Yung hirap. Yung hirap. Ay, yung hirap ba? Oo, hirap. 10 yung rin 1 sa'yo, 1. Sabi mo, 1. Actually... 1.5. Parang sabi, wala nang mahirap. Iniisip pa niya kung ano yung saan siya nahirapan. Actually, hindi, yung overall na lang. Sige, yung sinasabi mo kanila. Yung overall, bakit sa tingin mo 9 siya? yung 9 yung saya. 9 yung saya ko eh. 9 yung saya. Almost perfect. Kaya nga sabi ko. Yun nga. So why do you think that's the perfect event for adventure riders? Like, ano ba dapat yung meron sa adventure riding? Parang gano'n. Yun nga kasi ang adventure is kumbaga, siyempre off-road. Dapat off-road and then kagaya ng adventure, yung mga scenery kasi, yun yung mga inaano mo. Oo, tapos yung mga expect the unexpected. Kumbaga yung terrain na to, dinaanan mo, is tuyo. Kumbaga sa ibang araw, basa, iba na yung level, di ba? Kumbaga, yun yung essence ng adventure riding kasi. Yun ang maganda doon. Yun yung adventure riding. Kumbaga, not the usual na pag nasa road ka, alam mo na, ito, kalye yan, di ba? Tama. Ganun, para sa akin. Kayo, anong rating nyo? Overall experience? Sa akin, overall experience or yung difficulty, kuya? Overall experience. Overall experience. 9 din, pareho kay Kuya Ian. Kasi sabi ko nga, tingin ko marami kasing adventure riders na wala lang silang platform. Wala lang silang proper platform para gamitin or salihan para mapagamitan ng mga motor nila. Marami dyan talagang gutom na rin na maka-experience nung ganitong klaseng event. Kasi para sa akin, kapag yung off-road at on-road, nag-enjoy tayo sa off-road, no? Tapos nag-enjoy din yung ibang rider sa on-road. Ngayon naman, pag pinagsama mo yun, what more yung enjoyment nun? Talagang mas masaya. Mas masaya talaga. Sabi ko rin nga kay Kuya Don, katulad na naman ni Kuya Ian, kung hindi man habaan yung araw, Kuya Don, baka gusto mong habaan naman yung distance. Para baka extra challenging. Sulit, para sulit talaga. So yun. Yung mga ibang tao, alam ko, ngayon pala, nag-leave na eh. Final leave sa Actually, maraming kaya rin inagahan ni Kuya Don yung date. Kasi nga, yung sa mga susunod ng mga endurance para hindi mag-same date, di ba? And maraming na-intrigue dun sa event dahil nga kahit pa paano, nung pangalawa, medyo mas marami nang nakakita unlike nung unang-una. And yun nga, para pwede ka magkape pero sa taas ng bundok. Yes. Walang frap. Kung babalikan mo yung itong FJ Moto Mountain Cross 2, if there's
one or two or three things na dapat ginawa namin to, dapat hinuntuan namin to, or dapat ganito diskarte? Dapat, nagdala rin kami ng drone para nanalo din ako sa Content Creator Awards. Nagpunto talaga kami. Nagpatangal talaga kami. Team Aura. Maraming shots. Actually, ako kasi plinano ko siya So yun yung kasi sabi lang, daya mo, ikaw, plinano mo na yung mga ano mo yung mga shoot mo Alam na yung gagawin. So plano namin sumunod sa'yo. Wala pa akong team, baka meron kayo isa. Pero ang lalakas ninyo, baka hindi ako makasabay sa inyo. Videographer. Anong bike ang tingin nyo ang dapat for FJ Moto Mountain Cross? 790 KTM Adventure. Adventure bike. Hindi lang adventure bike actually, kahit scrambler. Yes, kasi may road Basta Triumph, capable sa off-road. Basta kaya mong dalhin. Kahit ba kaya mong dalhin sports bike wala namang problema Kung sports bike ang bike, ba't kaya mong dalhin sa off-road, hindi dalhin mo. Basta kung ano yung kaya mong dalhin. Pero ang suggestion ko, tires. I mean, tires choose the right tires. Choose the right tires. Meron kasi tulad nung SRC, nag-full nabis kasi sila. So in-expect siguro nila na parang rimba-rim. Nadating na puro off-road. Dumating sila sa finish line. Narimba siya. Ubus ang siguro. Ay, kaya narimba. nahirapan na raw sila doon sa last part kasi wala na ubus na yung T7. Tsaka panay yung wheelie. Panay yung wheelie naman. Masaya siya, masaya. Nakanabis ka tapos nakahataw mo sa road. Ganda nung setup nila no, pang off-road. Expected na lang rimba raid to. Yan ang ultimate budol. Pumunta pa lang. Baliktad na budol. Actually, nung last time, Akala mo, Baliktad na budol. Nag-expect na Pero sa kali. Biglang, asfalto to. Kalsada to. Galing pa siyang Thailand. ito adventure sa Pilipinas. pero hopefully nag-enjoy sila. Anong expectations nyo, Rimba Raid? FJ Moto, Mountain Cross 3. I think mas masaya kasi ang masaya sa kanya kasi unlike any other endurance event, is nagbabago yung checkpoints niya. Hindi yung sa Petron ganyan na naman, sa Petron ganyan na naman. Ironman yung sinasabi mo, no? Hindi! Joke lang. Vince! Cannonball. Diba? Tama. It's something to look forward to every year. Kasi bago na naman na makikita ko kayang ganyan, i-choose kaya tayo dadalhin ngayon ng mga coordinates na to. Unlike, diba? I mean, it's like parang nagtitrail ka. Yun nga, sabi niyan, umulan lang, iba na yung kondisyon. Pag nag-ride ka sa kalye, kakain ka sa Martesem, o order ka ng Tapsilog, same pa rin yung Tapsilog, tsaka yung kakainin mo. Actually, pinag-usapan naman yan nila Julio ng mga past podcast na comparing FJ Moto sa Ironman. Anong thoughts nyo doon? Para sa akin, ang Ironman kasi ito kasi combination of road and off-road kasi. Ang Ironman kasi is full road Kaya, kumbaga... Pero although parehas naman silang endurance, pero mas more on ang mountain cross. Parang a bit higher yung mountain cross. Yes. Actually, level and experience. Kasi hindi naman ako against sa Ironman, pero twice na akong sumali dyan. Kaya lang, nanghinayang ako yung mga places na mga first time kong pinuntahan. Dinaanan ko lang. I mean, hindi ko na-experience. Unlike sa FJ, titigil ka, makikita mo yung mga lokal. Mag-drone ka doon. Makakain mo yung mga... May magtatanong ka sa mga lokal talaga kasi nandun ka sa bundok. Yun. Nakaligo kayo doon? Ang lamig ng tubig, no? Oo naman. No, yung kasi yung mga Tapos namin yung hardware iniinom mo, yung pinili, pwede mong inumin. Tapos walang lasa yung tubig. Sobrang Bukal. Oo. Ayun. Okay, sige. So, if there's one thing na, sana sa FJ Moto Mountain Cross 3, gawin ni DJ to or magkaroon ng ganito. Meron ba kayong mga hopes na ganun? Yung off-road sana medyo habaan. Kasi para mag-level up. Sa amin lang naman para i-announce siya ng 30%. para sa mga riders din ng adventure na medyo level up. Kasi yung susunod na naman ito, Rimba Raid. Oo, So,
Pero pwedeng 30%, pero mas mahirap. Pwede yun, pwede yun. Pwede yun. Mas mahirap daw. Any advice sa mga newbie na sasali sa Mountain Cross 3? Mag-start na kayo mag-training or maghanda. Enroll. Yes. Speaking of that, anong dapat nilang gawin ngayon? Like, anong magandang... Enroll. Mag-enroll? Enroll. Saan? Yung mga off-road school. Marami naman dyan eh. Kay Melakino. Kay Melakino, tapos sa KTM, di ba? Meron din kayo. Sa Ride Academy. KRA, KTM, meron din Riders yung mga Academy. Sam Tamayo, di ba? Yes, Marami MX naman Visayas. off-road Dami school na. sa atin, hindi lang kasi alam ng mga iba. Or sumama kayo sa Bundok Diaries. Di ba? Pwede rin. Pwede. Sasama naman namin. Pero kasi yung mga iba nag-enroll. Mga isang linggo, medyo sanay na kayo. Walang experience kasi yung iba eh. After mag-enroll, yun na yun eh. Yeah. Kailangan Yes, talaga Kaya maraming sit nagkaroon ng time. mga sad stories kasi hindi sila prepared. Sit time Tsaka talaga. dapat siguro, bukod sa preparation sa physical, motor, tsaka yung mindset na, mindset mo na talagang, hindi yan talaga, kumbaga, mahirap. Hindi yan talagang ordinary na kalsada, hindi yan ordinary na off-road na backroad, minsan may downhill, na matarik, minsan may uphill. Alam mo yon na mindset talaga. Tama. Alam mo, speaking of that, I'll ask you, may natutunan ba kayo dito sa mga event na to? Before I share meron kasi akong parang anong maybe, ako kasi na-realize sa akin, ko. yung pasensya mo. Yeah, exacto. Diba? Pasensya mo Diba? na. Oo. So hindi ka na nagagalit sa bundok? Hindi ka na nagagalit? Hindi naman ako nagagalit. Sino nagagalit? Pasensya pag Dapat Ikaw na sinasabi inaaway. pag may nagpila-pila dun sa kumikilaan. So ikaw na yung inaaway. Dati ikaw yung nangaaway. Medyo ako si Marie. Ako ganun kayo. Kasi sa bundok naman talaga, normal naman sa trail, nag-aaway-aaway naman. Lumalabas kasi ang Lumalabas na kasi yung Totoo. di ba? Kapag pagod Sa na, hirap eh. pag gutom na. Pag newbie ka, ikaw yung mga away. Pag experience ka na, ikaw na aawayin. Sige, binudol mo kasi. Tama yun, kuya. Kasi isa rin siguro doon na madadagdag ko nga sa preparation, piliin din yung tamang team. Yung tamang company. Kasi napaka-importante na medyo, hindi man kayo level, pero magka-adikit kayo ng level ng skill. Yes. Mahaba Importante pasensya yun. pag magkakaibigan kayo. Isa pa yun, Hindi dapat tulad magkakaibigan. nung nag-group lang kayo dahil sa bikes. Medyo. Or nag-group kayo dahil Although kaya naman yun. yung dahil, brand, kailangan diba? pare-pares tayo. Tsaka pag nagkaaway-away kayo, mas madaling Madali mo totoo yun. Kasi Madaling ayusin. parang hindi imposibleng magkagulo-gulo, magkabad tripan talaga eh. 'Di ba? Yung simpleng magkaiwanan kayo, feeling nung isa iniwan mo ako tapos walang tutulong sa akin, nakabitin ako doon sa parang galit ka na, 'di ba? Diba? Pag mag-friends kayo, pipicturean ka muna. Okay lang yun sa'yo. Ang nangyayari kasi ngayon, maraming maagang nag-quit dahil binubudol. I mean, nagiging bad yung una nilang experience sa off-road. Kaya yan, bebenta nila agad yung motor nila. Pero bebenta nila yung... budol is education. Yes, Budol is education. Pero sa kami, group namin, pag may newbie, hindi namin dinadala sa hard. Kasi nga, gusto nga namin i-grow yung sport. Yung experience pa. Yes, para ano. Kasi kapag dinala mo agad sa hard budol, pangit ang ipapakita mo. Actually, kami rin yung nahihirapan pag nambudol eh. Totoo, kasi kayo yung tutulong eh. Ano yung pabayaan yun? Parang sila yan, si T7PH, sila Jestro. Ganyan din sinabi nila na pareho lang na sabi nyo na pag may newbie, ipapa-experience namin. Pero pag may part na mahirap, nandun kami para tulungan. Right? To a point na pag hindi mo talaga kaya, i-ride kita, iakit ko sa'yo for ito, itawid ko. Anong pinaka-common na skill, anong pinaka-common na pagkakamali ng mga newbie rider and paano i-correct yun? Sa trail, no, nakikita nyo, sinabi nyo, nagdadala kayo ng mga newbie, nag-invite kayo. Ano yung pinaka-common na Front brakes and clutch. Clutch, yes. Explain to me, bakit? Anong nangyayari? Yung iba kasi, pag medyo nagugulat, madulas, front brake agad. Yung iba naman, pag uphill, lagi nakahawak sa clutch. Kasi, laging pag road rider ka, takot ka mamatayan yung makina, kaya lagi ka nakaalalay sa clutch. Hindi nila naging habit yung bitawan yung clutch kasi lalo na pag low speed.
Kasi tayo, syempre, during trails, nasa 10 kilometers per hour, 20 kilometers lang. Syempre sa road, nakahawak ka sa clutch, baka mamatayan, yung baka maganon. Kasi sa off-road, bitawan mo. Pwede mo kapatong, as long as sanay ka na hindi mo na hihila yung lever, pwede na. And more on ano siya, kuya? Throttle regulation. Throttle. So, regulate mo lang yung doon mo kung hahanapin yung traction. Wala sa clutch. And low speed balance. Wala sa panig Low ng speed clutch. balance talaga. Unless naka two-stroke ka. It sounds simple, no? Pero in reality, mahirap yan. Mahirap kasi Tagal ko rin nag-adjust. nasanay ka na kasi ganun eh. Sa kalye, nakahawak ka, naka-clutch ka lagi. Sa traffic, ganun. Pagdating mo dun, kailangan palang bitawan. Kailangan mo bitawan. Tsaka kailangan mo kasing kapag nakabitaw ka sa clutch, syempre may gasolina ka, may laman. Doon papasok yung kailangan mong pigilan yung motor. Dapat hindi ka maiiwan kasi dire-diretso yan. Nakaladkad. Dapat hindi ka maiiwan. Tawag namin doon pakaladkad. Tama. Kaya ginagawa namin sa newbie, nilalagyan namin ng tayong lever. Parang yumakan. Pag-akit na siya, lalagyan namin yung clutch lever. So more of ano talaga siya, unlearning the bad habits. Yes. Yun talaga, yung road habits. Baliktad talaga siya. Baliktad, ano? Pero Sobrang maganda pag baliktad. na-master mo pareho magiging Front brakes, rear Ang brakes ka na. pinakamahirap na parang lagi kong ako rin, nung first time ko tawag dyan, dirt bike, yung galaw ng gulong eh. Alam mo, pag gumewang yung bike, ang tendency mo, front brake. Kontrolin po. Tama, pipreno ka, gano'n. So, I think kailangan mo masanay doon eh. Sa feeling na yun, na parang kahit gumalaw yung bike mo, okay lang. Kasa mo pa para... Alam mo, kailangan masanay ka yung alam mo kung nasan ka eh. Pag nasa road ka, balik mo lang yung habit mo. Pag tungtong mo ng off-road, iba kang rider na naman. Tama. Dapat Pag-usapan natin yung bikes. Hindi man controversial, pero syempre, pag newbie ka, gusto ko yung pinakamagandang, pinakamalaking, pinakamagandang bike, right? review. Oo, yung gwapo ako. Then, bibili ako ng lahat ng available na equipment. Sasama mo kanina yun, di ba? Yung mga technology ng bikes, yun ang laging kala nila kasi syempre makakatulong itong mga auto ganito, auto ganyan, assist na mga ganito. Pero pagdating kasi sa bundok, very simple lang naman talaga ang kailangan natin eh. Kailangan lang natin ng gas tsaka ng brakes eh. Yan lang eh. Tsaka reliable. Basta reliability importante. Kaya Kasi electronics na. Yes. Minsan, mas basic, the mas more maganda. electronics kasi sa bundok. Kasi normally tayo crash dito, crash doon. Doon na nagkakaproblema yung mga electronics eh. Kaya si Tenere, di ba, ganun, konti lang electronics niya eh. With the announcement of I think Honda partnering with CF Moto ba? CF Moto. Yamaha. Partnering with CF Moto to produce bikes, yung mga Tenere, ganyan. Anong tingin niyo sa China bikes ngayon? Kasi ulit-ulit ko siya naririnig sa mga bago akong kaibigan. Ayoko niyan kasi China. Parang hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo right? Pero anong thoughts niyo doon? Kailangan talaga nilang i-test eh. Kasi actually sumasabay ng mga China bikes eh. Nakikita mo naman yung technology ng mga China bikes, ando doon din sila eh. Sila rin naman gumagawa ng mga ng mga component ng mga Japanese eh. Sila rin gumagawa ng ibang component ng European eh. So try muna nila kasi mas maganda rin minsan yung bikes na eto lang eh. Yung very simple na bikes kung adventure ang pupuntahan mo. Kasi the more the simple kasi yung bike mo, the more na less yung iintindihin mo sa bike. As a mechanic, yung China bikes and Japanese, European bikes, malaki ba yung difference sila when it comes to yung mga reliability, ganyan, or ano? Malaki. May time talaga mga China bikes, siyempre nandun pa rin sila eh. Na may mag-error dito, masisira dito. Pero when it comes to yung spare parts eh, dun ka mabubuhay eh. Kasi madami, mura. Kay semplang mo ngayon, bukas buo na yan. Hindi tulad ng mga ibang bikes kasi pag nasira mo, antay mo muna. Order ka muna. Tama. Tsaka bawat brands ng bike, for example, European, more on aesthetic and magaan. Pag Japanese, more on durability, reliability naman, di ba? Kaya gano'n. Ang China naman, minsan, ginagawa nila parehas. Actually, matibay talaga. Matibay. Based on experience na lang, yung mga gamit nga namin, yung CF Moto, talagang Binawasak nyo rin yung CF Moto. Kung nakakasabay ka sa amin sa trail, nung umpisa pa lang namin gamit yung CF Moto, sana nakita mo paano nakita ko na sa picture pala, sabi ko, malamang mas grabe to mula sa picture. Ilang beses yung tumubay sa akin talaga.
Tsaka ilang river crossing, tumumba, tumumba, start ulit. Yung CF Moto nga pag tinatanong sa akin, okay ba yung CF Moto? Pinapakita ko yung mga pictures nyo ano yung screenshot ko yung picture? Ito, tignan nyo to. Yung mga bikes na yan, hanggang ngayon, yung pa yung ginagamit nila pang karera. So, I think nawawala na yung difference. No? Nawawala na. Kahit China paano, bikes, nawawala na yung ano natin. Nagkaroon kasi ng bad image before. Bad image, diba? Yes. Kaya ngayon, hindi nila in-entertain yung idea na pwede rin makagawa ng magandang product from China. Pero Sipin na lang nila iPhone nila, China yun. Oo nga. No, actually, totoo yun. Meron pa kayo gustong pasalamatan or promote or... Startan mo. Sponsors ko, KTM Philippines, Alpine Star, KYT, Motul, Imprint Custom, SRC, V-Rubber, E22 Cars. Maraming salamat sa lahat. Okay ba yung V-Rubber na go? Yeah, Actually, Lahat kami V-Rubber. Talaga? Masarap. Lalo sa adventure. Mas mura ba? Kaysa sa... Kasi di ba... Pero same yung price range ng Mitas. Meron kasi silang product sa V-Rubber, yung V-Moto. Yun na yung high-end na brand nila para tumapat na doon sa mga EO7, higher brand. di ba? Pero ako ginagamit ko VRM 500. VRM 500. Thank you, Di ba yung sa harap natin, V-Rubber. front tire na? Hindi, rear tire yan. Thank you, Sarap V-Rubber. yun naman. Yung mga sponsors din yun, no? Laking bagay na ng mga sponsors, no? Kasi syempre... Grabe, oo. Yung motor nyo pala mo, ingit-ingit ako sa inyo. Tsaka gaganahan kang sumakay kapag well-supported ka ng sponsor. Lahat kami, nagbiyahe kami dito hanggang papuntang Clark, hanggang papunta. Kayo nakasakay yung mga motor nyo sa nakaban kayo. Sabi ko kay Negro, sabi ko, nga kayo, ingit-ingit ako. Pwede bang sasayaw na lang ako para... Ayun. Anyone you want to... Bago si Ate Des dahil marami siyang sponsor sa babanggitin. Gusto ko lang mag-shoutout sa KRB, MX Speedway. Yan kila Rowie Bautista. Si Rowie, coach, mentor natin yan. Si Coach Mel, of course, coach natin yan. Tapos, again, kay CF Moto Philippines. Kay Miss Jo. Tapos yung mga tropa natin sa Club Makina. Thank you, brothers. Shoutout sa inyo. Alam mo yung gusto kong subukan sa CF Moto, yung ATV. Yeah. Yung susubukan yan. Na-miss out ko yung meron silang parang event na pwede mo subukan. Sikat sila sa ATV. nga Meron kasing enduro race din ng ATV. Yeah. Nagko-compete din ng Safe Moto doon. Yun nga gusto ng event dito kaya lang wala pang event para. Gusto nga sana sa mountain cruise yung Rimba, Isabay or mga ganon. Okay, para portion of mountain cross, 'di ba? Para doon lang yun lang. Puro ATV category. Anyway, Des, any... Hindi. Kaya, Mr. Banayad. Imprint Customs, Pakita mo lang. Spider, Ride Manila, Siya Photo, Kuya Don, Joseph. Aeropack, KRB, Dance, Daily Gourmet, VRS, Usagi, Black Mamba, House of Prayers and Lashes, Farmer Kilay, Emerald, Pipo, Jabber, and YRS. Tatalikod pa yata. Hindi lang. Mas maraming, i-invite ko kayo na itry nyo yung mag-offroad para maging ready kayo sa FJ Moto3 coming this February 2024. Masaya. Hindi kayo magsisisi. Promise. Join nyo kayo sa mountain Scenery cross. pa lang, panalo na. Lalo na yung organizer. Sino yun? Sino ba yun? Kuya, Idol Don Joseph. I love you. Miss you. Thank you. Si Don is FJ Moto Enduro yan. Si very Gangster. passionate siya sa enduro. Kaya, papasalamat ako. Kahit na nagkalugi-lugi na. Kaya ako personally. Hindi biro yung nilalabas siya dito. So, Kaya personally ako nagpapasalamat ako kay Kuya Don Joseph. In-open niya actually ang adventure. In-open niya. Siya nag-open talaga. tsaka ang ganda nung dinonate nila yung a big portion of the yung entrance fee. Para sa mga tribes. So imagine that, diba? So anyway, well, that's it for this episode. Thank you for watching and please watch out for the succeeding episode. Bye. Thank you. Bye. Bye. All right. Thanks, guys. Thank you. Thank you for having us.